tama po yung pananaw ng ating Senate President. He represents an office, no? So there should be no intention on any part to embarrass him. So I think it's more addressed dahil kapag kami po ang nag-uusap sa testigo, wala naman bastusan na nangyayari. I think it's more addressed to the senator judges. Siguro gusto ko lang magkomento doon. No? I'm sure that Congressman Erin would agree with me. Maaring kami na sa mga iba't ibang panig ngayon, ano? Maaring minsan magiging mainit yung debate sa mga points of law o sa mga ebidensya. Ngunit ang dapat mangingibabaw ho dito yung respeto namin sa isa't isa. Pati hindi ho dapat kami nagpe-personal, no, sapagkat matapos po ang lahat ng ito, makakasama pa rin naman po tayo at meron pa rin naman po tayong kailangan gawin dito sa ating bayan, no? Maliban po dito sa impeachment. That's good to know, Cathy. Nakita natin kasi every time after the impeachment tayo, nagkakamayan sila, nag-uusap ang mga prosecution at ang defense. Congressman Erin, kayo naman po ang matanong namin, ano pong magiging diskarte ng prosecution ngayon at kayo ang nasa kabilang side of the coin? Well, ganito yan. Simple lang. Yung ginagawa ni Justice Cuevas, nung sila yung nag-cross-examine, yun ang gagawin naman namin. We'll expect that si lead prosecutor Tupas ang nakatayo dyan the whole time? Not necessarily. Not necessarily. Like I said, kung si Congressman Chanco ang testigo ngayon, so it will be a congressman also would cross-examine. Ngayon, kung ibang mga testigo, baka private prosecutors po. Ito rin Congressman Erin, dahil nung day 26 nga dito, this is where we left off and ito yung medyo talagang hanggang ngayon ay natatandaan pa rin ng taong bayan. Kamusta na po si Attorney Vitaliano Aguirre? Okay naman po. Nagkasama naman lahat tayo last Friday at gusto kong batiin nga ang Channel 4 no, sa magandang coverage for 1 week nung nagpapahinga yung dalawang panig at ang kagandahan nga ng coverage last week ang naging focus of attention yung mga taong bayan sa labas, no? Anong pagkaintindi dito sa usaping impeachment. Si Attorney Aguirre, bagamat siya po ay gustong tumulong, he volunteered that he withdraw already his appearance so that yung focus of the case would still be sa impeachment at hindi sa kanya. Pero sabi po niya dahil sa admonition lang itong ipapataw sa kanyang parusa ay parang he felt vindicated. Hindi po ba dahil doon ay gusto niyang bumalik? Wala naman. And it's hard naman to comment on that because it might stir a hornet's nest again. So let's leave it at that. That's a personal opinion of Attorney Aguirre. Yes. Congressman Erin, balikan nga natin yung kaganapan sa labas ng impeachment court. May isang koalisyon na nag-file ng ethics complaint laban kay Senator Miriam Defensor Santiago ukol sa kanyang decorum. Sinusuportahan po ba ito ng prosecution? Well, that will be for the senator judges to decide because wala kaming participasyon dun sa ethics case that was filed sa Senate. So, if ever, they will be the ones that will decide that. So, we will just leave it at that. Kahit po si Attorney Aguirre ay walang connection dito sa pag-file ng ethics complaint. I have no information. Last Tuesday naman po, Attorney Kicho ay napagdesisyonan sa isang caucus ng mga senator judges na ibaliwala itong motion ng depensa para isuppress itong mga ebidensya patungkol sa bank documents. Ano po ang reaction ng depensa dito at may change in tactic po ba may mangyayari dahil dito? Wala naman po, but we're still expecting or well, we can say we're still hoping na dito ho sa formal offer of evidence, dun ho sa mga komento namin doon, ay baka po mapagbibigyan pa ho kami. No? But as far as yung strategy po ng defense is concerned, wala pong nabago. Patuloy pa rin po namin ipipresenta ang aming kaso kung paano po namin nakikita at nasuri na tama po. Yung formal offer of evidence, 2 beses ko na naririnig to ngayong interview natin. Pakipaliwanag po ba sa amin, ano po bang nagaganap sa formal offer of evidence? Anong gagawin ng prosecution at ng depensa? Galing po sa amin yun Yung formal offer of evidence, these are the documentary evidence that we marked during the trial. We will state why and the relevancy of its and the purpose for its for why it's being offered. And then sila naman, they will file a comment on per document also kung irrelevant, anong objections nila per document. And then the impeachment court will decide kung i-admit ba yan o meron silang i-exclude or partial admission. So dito po natin malalaman at yun nga ang sinabi po ni Rico kanina na they're awaiting a ruling
from the impeachment court today kung ano ang naging desisyon sa ebidensya, documentary evidence na sinubmit ng prosecution. Hindi po ba medyo mahaba ito? Ilang dokumento po bang isinumite ng prosecution? 287. Around that. So isa-isa po yun? Oo, isa-isa yun. So alam niyo po, importante po kasi sa amin sa depensa sapagkat kailangan po namin malaman kung ano ho ba ang tinanggap na ebidensya ng Senate Impeachment Court para naman kami po sa pagpresenta naman po namin ng aming ebidensya, alam po namin kung ano yung mga sasagutin, alam po namin yung mga controverting evidence, documentary or testimonial na kailangan po namin ipresenta. So, importante po sa amin yun. Attorney Kicho, pasensya ka. Ang dami nagtatanong kasi nitong past week ukol doon sa proseso talaga ng impeachment. Kung para sa pananaw po ng depensa, ano po ba yung tamang proseso sa pag-file ng impeachment? Alam niyo po, magandang tanong yan. And kailangan akong tulungan ng Congressman Erin. Sige, sir. Pagka tayo hindi naman po tayo kongresista. Pero sa akin pong pagkakaalam, dalawa ho kasi ang po pwedeng gawin para mag-submit ka na or mag-file ka ng impeachment. No? Kung isang tao lang ho yan, kailangan ho endorse ho yan ng isang kongresista. Yes. Maaari rin naman ho yung katulad na nangyari ho dito, 1/3 ho, no? 1/3. Diretso na ho yung ifa-file. Yan ho yung mga proseso na nakalagay ho sa Saligang Batas. So bakit po, ano po yung assertion na mali yung pag-claim or masyado yatang na-railroad yung impeachment? Sapagkat yun dito po, meron ho kami mga serious concerns doon ho sa manner and method on how the impeachment complaint, na the verified impeachment complaint was filed to the Senate. Dahil na rin ho sa mga reports, mukha ho yatang masyado mabilis, hindi po napag-aralan, at ito po hindi ho talaga na-verifika ng mga pumirma. No? Kaya ho, ito ang gusto namin ho malaman kung totoo ba to o hindi. Kahit ho ginagalang namin yung desisyon ng Senate Impeachment Court, alam niyo ho, ito na ho ang testigo na makakapagsabi kung ano ho ba talaga ang nangyari. So sana naman ho, pakinggan din ho siya, para rin ho yung Senate Impeachment Court will also be guided accordingly. Pero wala pong balak ang defense na ipatawag ang sumulat mismo nitong complaint, si Prosecutor Tupas, bilang hostile witness. Kung mag-volunteer po si Congressman Tupas, baka po pwede po. But, you know, kidding aside, hindi na po kinakailangan sapagkat alam naman po natin na maski po ang mga prosecutors, naninindigan po sila na tama po ang kanilang ginawa. Kami naman po sa depensa, gusto ho namin malaman kung tama ho ba talaga ang kanilang ginawa. At kaya po kinakailangan ho namin itong ipresenta, itong mga testigo namin, para ho talaga malaman ho namin at malaman rin ho ng taong bayan kung ano ho ba talaga ang nangyari dito. Last week din po, Attorney Kicho, Congressman Erin, ay nagkaroon ng issue tungkol dito sa 5 draft articles of impeachment. May senador po kasi na nagsabi na dapat daw i-amend yung complaint dahil dinraft daw po yung 5, samantalang yung iba po ay nagsasabi na hindi, okay na yan. Ano na po ba yung, naresolba na po ba yung usapin tungkol dito? Well, I think nung caucus nung Tuesday, kasama po yan na resolve, no? Considered draft. But I'm sure they've been coming out in media that they will also question, no? Today, yung ruling na yan, ano ba talagang ibig sabihin? Kung yan ba'y kailangan na judgment na acquittal or kailangan bang pagbotohan ba yan o ano? So we expect that legal matter to be raised by the defense also today. Para po sa prosecution, ano po ba talaga yung dapat dito sa 5 na ito? Para sa amin, we're not anymore presenting any evidence and considered hindi na namin isusulong, no, para ipresenta kahit anong ebidensya tungkol dito. So it's as if it does not, the Exist. 5 do not exist. Yeah. Hindi po siya considered acquittal. So, para sa amin, hindi. Okay, ano naman po yung sinasabi ng depensa tungkol dito sa 5 articles? O kaya nga po gusto namin linawin kung ano ho ba talaga yung saklaw ng resolusyon ng Senate Impeachment Court. Sapagkat alam nyo po, may mga legal implications po ito. No? Iba-iba ho ang maaaring po pwedeng mangyari. No? Kung ito po ay amendment, so kinakailangan po na meron hong issue dyan na kailangan pa ba itong susugan ng 188 na complainants bago sila mag-amend? Or po pwedeng yung mga prosecutors na lang na nag-handle ng case ang mag-amend. No? Pag sinabi pang drop, ito ho ba hindi na papansinin, hindi na maglalatag ng ebidensya? Ngunit kung hindi ka na maglalatag ng ebidensya, kailangan pa ba itong pagbotohan or hindi na? Kung hindi ito kailangan pagbotohan, bakit? Dahil ba acquitted na si Chief Justice Corona dito sa mga articles na to? Yan ho yung mga issues na gusto ho namin linawin at gusto rin ho namin magkaroon ng linaw. Sapagkat dito lang ho natin makikita dahil yung karapatan din ho ng akusado
tatamaan po dito kung hindi po natin aasikasuhin at hindi po natin lilinawin. Okay, maraming salamat po Congressman Erin Tanyada and Attorney Rico Quicho. Good luck po sa depensa. Maraming salamat. Good luck din po sa prosecution. Good luck po sa ating lahat. Naabangan namin na Excited may yung kalawang mga tao kabanata. ngayon. Maraming salamat po. Thank you. Alright, ilang minuto na po makalipas ang 2:00 ng hapon at inaasahan po natin ang pag-uumpisa ng panibagong yugto na naman dito sa paglilitis ni Chief Justice Renato Corona. Ngayon po ang pagkakataon ng depensa na maglahad at maghain ng kanilang mga ebidensya at testigo upang sagutin itong reklamo laban kay Chief Justice Renato Corona. At yung maganda doon, Kathy, dahil nga doon sa konsepto ng affirmative defense sa rules of court, maaari nga nilang balikan at questionin dahil oras ito ng depensa. Ang ibinigay na complaint ng impeachment court at syempre ang ibang mga motions na talagang naiwan nga bago nagkaroon ng break for the formal offer of evidence. At nakikita po natin na tila mas maraming tao ngayon sa gallery, sa Senate Session Hall than usual, Gion. Itong mga nakalipas na araw, punong-puno po ang tao dito na nanonood para sa pagpapatuloy na naman ng impeachment trial. Nakita po natin kanina merong ilang mga madre, ilang mga miyembro ng religious sector na nanonood sa gallery. Matatandaan natin kasi na isang madre, itong si Sister Flory, ang nagsalita kamakailan sa media patungkol dito sa nagaganap na conflict sa Basa Guidote Enterprises na siya ring isa sa mga nabanggit na rin ng depensa patungkol dito sa mga pera ni Chief Justice Renato Corona. At makikita nga rin natin, yung dami din ng kongresista na narito sapagkat inaasahan nga nila na natignan ulit itong complaint na ito pagkatapos makita rin kung si Congressman Tiangco, bagamat wala man lang walang pinigay na subpina or kahit ano, ay nandyan para mag-testify in his own behalf and in his own accord voluntarily. At 10 minuto na po makalipas ang 2:00 ng hapon, pumasok na po sa loob ng Senate Session Hall ang presiding officer ng impeachment trial, Senate President Juan Ponce Enrile, at pumapasok na rin po, nakikita natin ang ilan sa mga senator judges para umpisahan naman ang Day 27 ng paglilitis. At ito po ang pagkakataon ng depensa. Handa na po sila ayon sa kanilang tagapagsalita upang magpresenta ng ebidensya at maghain na rin ng kanilang affirmative defense. Makikita natin, Kathy, na hindi pa, bagamat siguro nasa holding room pa si Congressman Tiangco, nagsisimula na nga ang Senate Impeachment Court para talakayin yung mga motion na ito. At abangan natin kung paano magiging diskarte at mga rulings ng Senate Impeachment Court, lalo na't nagkaroon sila ng caucus ukol sa pagtestigo ng mga kongresista ngayong araw. Day 27 ng impeachment trial ni Chief Justice